May biyaya sa mayamang katubigan. Ang bawat isa sa libo-libong pulong bumubuo sa Pilipinas ay may kanya-kanyang natural na biyaya ng kalikasang maipagmamalaki, mapakatubigan o mapalupa. Subalit may hamong dala ang pagiging arkipelago ng bansa. Para sa mga mangingisdang limitado ang akses sa merkado, kinakailangan ang sapat na suporta upang mailapit o maiangkat ang kanilang produkto sa mga lugar at pamilihang tiyak ang oportunidad para sa tamang presyo. Isa sa mga mandato ng BIFAR sa pangunguna ng Fisheries Industry Development Support Services Division ay ang paglalapit at pagbubukas ng daan para sa mga mangingisda at di kaya'y mga micro, small and medium-sized enterprise o MSME sa mas malawak na merkado. Ang MAFBEX o Manila Foods and Beverage Expo ay isang taunang pagtitipon kung saan ang mga kalahok ay nabibigyan ng pagkakataong maipakilala ang kanilang mga produkto, kagamitan at mga serbisyo sa lokal at maging sa pandaigdigang pamumuhunan. Kada taon, lumalahok ang BIFAR kasama ang lokal na MSMEs sa MAFBEX. The main objective really is our producers, especially coming from the regions, ay mai-connect natin sa ating mga major buyers dito, lalo na sa Metro Manila area. No? And then the BIFAR will be providing the needed support, the needed contact persons, and even the logistics. Bukod sa pagtulong sa mga expo at exhibits, ang BIFAR FinCit din ay tumutulong sa MSMEs na makapagrehistro ng kanilang mga produkto at negosyo. Mapaganda ang packaging ng produkto upang maging kaaya-aya sa mga mamimili. Magkaroon ng access sa credit institutions nang sa gayon ay magkaroon ng karagdagang puhunan na makapagpapalago ng kanilang negosyo at magsilbing tulay sa pagitan ng MSMEs at mga malalaking negosyong maaaring mamuhunan. Yung FIDSSD, no? The Fisheries Industry Development and Support Services Division. So, yung tatlong major functions niya ay yung isa, enterprise development, pangalawa, marketing assistance, at pangatlo ay yung credit and investment facilitation service. Malaking porsyento ng ating industriya, no? Hindi lamang sa fisheries industry but sa datos ng DTI ay sila ang bumubuo ng malaking porsyento. Siguro mga 80% ng industriya ay MSMEs. At nandito po tayo muli sa World Trade Center para sa partisipasyon ng BIFAR sa 18th edition ng Manila Food and Beverages Expo, no? At taon-taon naman ay sumasali ang BIFAR, and nandun pa rin yung dinadala namin yung parang pinaka-branding na Seafood Village, kung saan yung ating 16 regions, BIFAR regions, ay may dala sila na kanya-kanyang mga regional MSMEs to showcase their regional products. Sa loob ng Seafood Village, makikita ang iba't ibang produktong pangpangisdaan mula sa fresh frozen na mga isda, dried and smoked fish, hanggang sa mga nakabote na alamang, sardinas at iba pang mga produktong maipagmamalaki ng ating bayan. Dito sa Seafood Village, mabibigyan ng pagkakataon ang ating mga MSMEs mula sa mga malalayong lugar na makilala. Dahil dito, ilan sa mga dating produktong itinampok sa Seafood Village ay lumago hanggang tuluyang makilala at tangkilikin ng mga mamimili sa mga naglalakihang pamilihan sa buong bansa. Ibig lang sabihin, doon sa nakikita ko po na paulit-ulit na sila rin yung nakakasali, ay talaga pong nagbe-benefit sila sa partisipasyon sa MAFBEX dahil
Yun na nga, unang-una, sila ay nakakabenta ng kanilang produkto. Pangalawa, nakikilala ang kanilang produkto. Hindi lang doon sa region nila, pati dito sa Metro Manila. At may mga pagkakataon din na nakakakuha sila ng buyer, no? May mga nag-i-interest na gusto nilang i-distribute yung kanilang produkto. So, nagkakaroon din ng parang business to business matching, no? On-site, doon sa kanilang booth. Siyempre, bago ito maging isang progresibong business entity, ay kagaya ng mga big players, lahat naman ay nag-uumpisa sa pagiging MSME muna, no? Lalo na yung mga micro-small industry. So, ang isang nakita kong improvement, marami yung mga value-added products na naka-showcase ngayon sa baba. Merong mga, nandiyan na naman palagi yan, yung mga dried fish, pero marami din yung mga ready-to-eat na snack food, made from squid, tilapia. Nagiging very innovative na rin ang mga processors natin, ang mga MSMEs natin. Yung mga, meron akong nakitang isang exhibitor from Region 8 na parang wala talagang tapon eh. So it's a perfect example of how to reduce post-harvest losses. Na nakita ko ngayon na bago, may mga bottled products na bangus, pastil made from bangus, yung ganyan. Meron din po kaming isang MSME na inassist ng BIFAR Region 10. Yung Christie's ang kanyang pangalan, yung kanyang bangus pastil ng nag-second place siya sa isang patimpalak ng gobyerno din, ano? So ito ay isang mga halimbawa na kung saan ang mga MSMEs natin ay lumalago, umuunlad at nagle-level up yung kanilang produkto na masasabi nating sooner or later magiging globally competitive din, no? Maliban sa Seafood Village, nagkaroon din ng pagkakataon ang iba't ibang mga personalidad na makapagbahagi ng mga importanteng mga impormasyon at kaalaman pagdating sa iba't ibang aspeto ng pinansyal. Ngayong taon, natalakay ang mga basics of financial management na ibinahagi ni Janisa Espinas mula sa Bangko Sentral. Saving and Investment Strategies ni Attorney Mario Sabino Jr. mula sa Land Bank of the Philippines. Introduction of Digital Financial Services mula kay Rechi Paredes ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Insurance and Risk Management ni Melaba Manalo mula sa Philippine Crop Insurance Corporation. Sa pamamagitan ng mga forum na ito ay nagkaroon ang mga MSME ng mas malawak na pag-unawa sa mga tamang pamamaraan ng pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo nang sa gayon ay maiwasan ang pagkalugi at mapalakas ang kanilang access sa pananalapi. Malaking tulong po to para sa katulad namin. Marami pa lang mga programa ang government para sa mga hindi lang para sa agriculture, sa fisheries, sa lahat ng mga negosyante na matulungan po nila. Sa sumunod na araw, binigyang prioridad ng BIFAR PhilSid ang business matching sa pagitan ng MSMEs at malalaking negosyo tulad ng grocery stores at fish processors. Sa pamamagitan nito, mabibigyan ng tiyak na pagdadalhan ng kanilang produkto ang mga MSME. Bago magsimula ang business matching, binigyan ng oportunidad ang mga namumuhunan na magbahagi ng impormasyon tungkol sa kanilang kumpanya at mga kinakailangang produkto. Ngayong taon, inimbitahan ng BIFAR ang Robinsons Supermarket, Shopwise o Marketplace, Walter Mart,
Mayani, Soler Resort and Casino at SM Hypermart na ilan sa mga dambuhalang mga supermarket at hotel and restaurateur sa Pilipinas. First time naming mag-attend sa ganito. We got an invitation from BFAR, pero good thing na na-invite kami kasi we can source here yung mga potential seafood suppliers na pwede pang pumasok sa amin. We interviewed some, hopefully makabalik sila sa amin and matawagan din namin sila para we can have or they can extend their business with us. Itong market matching help us or enable us to meet different suppliers from different areas. We learned then a lot from them na yung process nila, yung mga ways na tinulong din sa kanila ni BFAR, ni government para mag-come up dun sa naging business nila na-learn, natutunan ko yun din dito. Well, we want to increase our market presence, especially here in Manila. That's why we wanted to join this market match. Like with Robinson's supermarket, we introduce our frozen product line, and hopefully by the end of June or first 2 weeks of July, we'll be able to launch our retail packaging in their branches nationwide. Actually, very thankful ako. Kakasabi ko lang dun sa teammate ko na parang, uy, laki ng opportunity. Kasi yung mga opportunities dito, parang nagulat ako. There's big companies like SM, Robinson's, Walter Mart. Ang lalaking company na we partnered them, yung SOM. Then, pwede namin maging partners ngayon dahil dito sa business matching na to. Thankful ako kasi nabigyan kami ng opportunity. Kahit young players kami sa business na to, like Bangus, nabigyan kami ng chance to explore this market na may opportunity palang ganito si government. Ang pagiging tulay upang masiguro ang tagumpay ng ating mga MSMEs ay isang programang binibigyang importansya at ipinagmamalaki ng BFAR. Ang ganitong mga oportunidad ay nagsisiguro na ang sinumang Pilipinong nagnanais magsimula ng negosyo sa pangisdaan ay magkakaroon ng pagkakataon na lumago at maging matagumpay. Ang masasabi ko lang ay sana magpatuloy na sila ay lumago sa kanya-kanya nilang paghahanap buhay. Kung sila ay mangingisda, alagaan po nila ang karagatan, ang ating yamang dagat, no? Kasi yan ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng hanap buhay nila, ng pinagkakakitaan nila. Ako ang number 1 na naniniwala and advocator ng tangkilikin po ang sariling atin, no? Kasi mamamatay ang ating local industry kung hindi natin tatangkilikin ang kanilang produkto. At makakalungkot din naman yung puro imported tayo. Sana maging patriotic tayo, no? Doon sa aspeto ng pagtangkilik nga natin ng sarili nating produkto. Ang suporta ng BFAR FinCID ay hindi nagtatapos sa MAFBEX at mga kagaya nito. Inaanyayahan ng BFAR ang lahat na nagnanais magsimula ng negosyo o kaya paluguin ang kabuhayan sa pangisdaan na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na BFAR Regional Office o kaya mag-email sa fibssd@bfar.da.gov.ph upang mabigyan ng kaukulang impormasyon.